Looking back, we can say that 2025 was truly a year for major global change. To start off with, President Donald Trump returned as President of the United States. It is reported that his comeback also brought back what many call Trumponomics: higher tariffs, stricter immigration policies, and a more aggressive approach to global trade. These moves did not affect America alone. Their impact was felt across many countries around the world. Meanwhile, tensions between India and Pakistan sharply escalated after a deadly attack in Kashmir. This triggered military actions and renewed concerns about stability in South Asia, once again placing the region under intense global attention. But 2025 was not just about politics, it was also a year of cultural change. We witnessed the strong rise of Generation Z, a generation that is more vocal, digitally connected, and unafraid to challenge long-standing norms. Their influence was evident in protests and social movements across different parts of the world. At the same time, short-form videos continued to dominate the internet. Platforms like Reels, Shorts, and TikTok changed how stories are told. Even news delivery became faster, shorter, and more direct. Another major shift was the rapid integration of artificial intelligence into daily life. From work and research to content creation and communication, AI became an essential tool for many people around the globe. And amid all these developments, the climate crisis intensified. Stronger storms, widespread flooding, and extreme heat served as a powerful reminder that climate change is no longer a future concern. It is a present reality. Overall, 2025 was a year marked by rapid change, one that not only reshaped the world, but one that challenged us to reflect on where we're headed next. At kung paano naranasan ang kahirapan sa iba't ibang panig ng mundo ay tila pinalala pa yan ng mga naranasan at nasaksihan ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Isa sa pinakausap-usapan ngayong taon ang pagharap ng former President Duterte sa International Criminal Court. Muling nabuksan ang diskusyon tungkol sa hustisya, soberenya at pananagutan. Naging controversial din ang mga issue tungkol sa POGO na naugnay sa human trafficking at corruption. Dagdag pa riyan ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Patuloy ang pakikipaglaban ng pamahalaan para sa karapatan at teritoryo ng bansa. Sa politika, uminit ang hindi pagkakasundo at awayan ng mga namiminuno sa pamahalaan. Ang dapat sanang inuuna ay ang pagharap sa mga suliranin ng bansa at ng mga mamamayan. Hindi rin makakalimutan ang sunod-sunod na kalamidad, lindol, baha, bagyo, kung saan maraming ari-arian ang napinsala at buhay ang nawala. Ang mga malawakang pagbaha sa Pilipinas ay naglantad sa katiwalian sa loob mismo ng gobyerno. Headlines hanggang ngayon ng maraming balita, ang pagkakasangkot ng maraming government officials sa malawakang korupsyon hinggil sa maanumalyang flood control projects. Pero may liwanag pa rin naman dahil pumasok ang Pilipinas sa Top 50 Global Innovation Index. Senyales na may potensyal tayo sa teknolohiya at innovation. Samut-sari ang mga nangyari sa taong 2025. Mahirap, mabigat, pero may pag-asa pa rin. Sa gitna ng lahat ng ito, anong sinisikap na maisagawa ng Iglesia ni Cristo? Habang lumalakas ang boses ng Gen Z, mas pinaigting ng Iglesia ang paggabay sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng Christian family organizations, naglulunsad ng mga aktibidad upang patuloy silang magabayan. Habang nagiging uso ang short-form content, ay patuloy na nag-a-adapt ang Iglesia ni Cristo sa modernong pamamaraan ng pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Digital platforms, bite-sized content, pero buong linaw pa rin na naituturo at naipararating ang mga salita ng Diyos. In a community under threat, 400 kilometers away from Winnipeg, sa paghugupit ng mga kalamidad, agad namang isinasagawa ang lingap sa mamamayan
at care for humanity ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo, tinamaan man ng kalamidad o kaya ay hindi. Sa suliranin sa climate change na itinuturong dahilan ng mga hindi pangkaraniwang mga kalamidad, ay sinikap ng Iglesia ni Cristo na tumugon sa pamamagitan ng mga Care for Environment programs na nasa ilalim ng programang Ayon sa Giving. Dito sa Pilipinas ay hindi nagsawalang kibo ang Iglesia ni Cristo sa mga sitwasyon na nadarama maging ng mga kaanib nito. Ang mga suliraning dulot ng pagkakagulo ng mga nasa gobyerno at ng malawakang katiwalian sa pamahalaan. Sa pangunguna ng pamamahala, isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa taong ito ang malawakang mga pagkilos. Una ay para manawagan sa pamahalaan na unahin ang pagharap sa mga suliranin ng bansa at ng mga mamamayan kaysa politika. At dahil lalong pinalubha ng mga katiwalian at korupsyon na kinasangkutan ng ilang mismong nasa pamahalaan ng mga pagbaha, muling kumilos ang Iglesia ni Cristo para isigaw ang karapatan bilang mga mamamayan at manawagan sa pagkakaroon ng transparency, accountability, and justice. At sa mga nangyaring yan ay kasama tayo, kapatid na Nicole at kapatid na Yen. At isa nga po sa mahalagang kampanya na ginanap po natin nung pagkakataon na yon ay naging bahagi po tayo doon sa special coverage. Kitang-kita po natin yung mga kababayan natin, yung mga kapatid po natin na nagturo po sa Quirino Grandstand. Kami nandun mismo kaya nakita namin na umaraw, umulan, hindi ko umalis yung mga kapatid. Talagang pinatunayan nila yung kanilang pagkikipag-aisa. Yes, and while I wasn't there in person, I was just watching it on news, like watching at the Yen on 9C News, and I was also watching the coverage on global news outlets because they were also covering it. And it was so inspiring to see all of the brethren come together as one, and whether it was raining or sunny, they were just there and enjoying, and it was so inspiring. Totoo yun kasi talagang pinatunayan ng mga kapatid na alam nila ano yung tama na kanilang gagawin. Yun ang, di ba? Opo, yung hangarin po ng Iglesia ni Cristo. At alam niyo po ba, hindi lang po yung mga kapatid po natin dito sa Pilipinas ang nakipagkaisa, maging yung mga kapatid po natin sa iba't ibang panig po ng mundo ay talagang nakasubaybay po sila. Kitang-kita rin po natin yung pakikipagkaisa po nila kahit nasa malalayong lugar po sila. Kasi nagbibigay sila ng mensahe, ng mga pagsuporta sa mga kapatid po natin dahil alam naman po nila yung hangarin po natin. Sa tulong at awa, Panginoon Diyos, lahat ng yan, ng mga aktibidad na isinagawa natin, ay ipagtagumpay natin.